Papunta ako sa opisina ni Gray, gusto kong bumawi sa kanya dahil sa nangyari kagabi na nasukahan ko siya ng hindi sinasadya. Alam kong mas lalo siyang nagalit sa akin dahil sa nangyari kagabi. Hindi ko naman sinasadya ang nangyari, mas lalo akong nahilo at mas lalong bumaliktad ang sikmura ko nang bigla niyang akong kinarga na parang sako ng bigas. Pero kahit may kasalanan siya sa nangyari, sa aming dalawa, ako pa rin ang dapat magpakumbaba, dahil ako yung in love sa kanya. Naglakas loob pa ako kanina na tawagan ang mommy ni Gray na si Mommy Afia para lang malaman ko kung ano ang mga paboritong pagkain ni Gray. Nag-research at nanood ng YouTube para malaman ko kung paano lutuin ang mga ito. Nag-grocery din ako ng ingredients at ngayon nga, naglalakad na ako papunta sa opisina ni Gray at dinalhan ko siya ng lunch. I hope he will be pleased with what I did. I hope he realizes that I did everything just to win him over. I love him very much and I will do anything to win his heart. Good morning, ma'am. Do you have an appointment with Mr. Montreal? He is still in a meeting with someone in his office. Ani ng sekretarya ni Gray sa akin. It's okay. I understand. I'll just wait. I just brought his lunch anyway, nakangiti kong sabi dito. I apologize, ma'am, but he refuses to accept food from anyone. Maybe it's best not to wait for him if that's all you need. Baka mapahiya ka lang pag tinanggihan ni boss ang pagkain na dala mo. It's okay. I'm sure he'll accept the food I brought. After all, I always cook for him. Why wouldn't he accept food prepared by his wife? Nakangiti kong sabi dito. Wife. Kunot noo ang sekretarya. Yes. Anyway, I am Cristel Alexa Montefalco Montreal, your boss, wife. Proud kong pakilala sa sarili ko. Sandaling napanganga ang sekretarya. Alam kong nagulat ito sa nalaman na may asawa na pala ang boss nitong babero. My marriage with Gray is a secret, and it's really unbelievable that he's married. With Gray's reputation for being such a playboy, no one would expect him to settle down. Kaya nga idinaan ko si Gray sa pikot. Oh, my apologies, madam. I wasn't aware that you're the boss's wife. I'll just let him know you're here. She was about to make phone call to Gray's office, but I stopped her. No need. I'll just wait for his visitor to come out of his office. Ayaw kong madistorbo si Gray. Baka mahalaga ang pinag-uusapan nito at ng kausap nito. Ayaw kong magkamali muli. Ayaw kong mas lalong magalit si Gray sa akin. Okay ma'am. Umupo ka muna sa couch habang naghihintay. O hinagod ako ng tingin ng babae. She's cute. Ang siyang bulalas nito. Ewan ko kung dapat ba akong matuwa sa sinabi niya. Hindi ko pinansin ang presensya ng babae at kay Gray lang ako nag-focus. Gray, I brought you some food. I cooked this myself. Did you tell her that I don't accept food brought here to the office? Si Gray, ang sekretarya ang tinanong nito. Yes boss, but she said, she's your wife. Tila ako nanigas nang nakita ang reaksyon ni Gray, parang hindi niya nagustuhan ang sinabi ng sekretarya. Matalim ang titig niya sa akin nang ibinalik niya ang paningin sa akin. Listen, Cristel, I don't care if you're my wife, you're not exempt from the rules in my office. Besides, you don't know how to cook, baka anong lasa yan pagkain na dinala mo para sa akin. Also, Sophie and I will be eating out, so just take that food back home. Don't do this again next time, walang pag-alinlangan na sabi ni Gray. Nakaramdam agad ako ng hiya sa mga nakakarinig sa aming dalawa. Pakiramdam ko pinagtatawanan ako ng mga ito. Let's go, Sophie. Tuluyan nang napatulo ang luha ko nang nasundan ng tingin sina Gray at ang babaeng kasama niya. Napahiya ako. Masakit din ang kalooban ko sa isipin na hindi man lamang binigyan ng importansya ni Gray ang pinaghirapan ko. Nagseselos din ako dahil ang bait ni Gray sa babaeng kasama niya samantalang napaka-rude niya sa akin. Sunod-sunod lang ang pagtulo ng luha ko. Napakasakit. Bakit ganito si Gray sa akin? Kahit paulit-ulit ko nang pinunasan ang luha ko, sunod-sunod pa rin ang pagtulo nito. Hanggang ngayon, nasasaktan pa rin ako sa ginawa ni Gray sa akin kanina. Napahiya ako sa harapan ng marami niyang empleyado.
Napakasakit niyang magsalita, para yung dila niya ay hinulma pa nung himagsikan at pwede nang gawin pang taga sa akin. Nasa loob ako ng kwarto, nakadapa habang nag-iiyak. Ito ang ginagawa ko mula nang dumating ako kanina. Maliban sa napahiya ako, nasaktan din ako dahil hindi man lamang binigyan ng importansya ni Gray ang pinaghirapan ko. Kaya nang may nadaanan ako kanina na mga street children, ibinigay ko sa mga ito ang pinaghirapan ko para mapakinabangan naman. Maya-maya lang, narinig ko ang pagtunog ng cellphone ko. Sa pag-aakalang si Gray ang tumawag para humingi ng tawad sa akin, agad kong kinuha ang cellphone ko. Ngunit hindi pangalan ni Gray ang nakita ko sa screen kundi ang pangalan ng ina ko. Nagdadalawang isip ako kung sasagutin ko ba ito. Baka pag-alitan na naman ako nito dahil sinisira ko lang daw ang buhay ko nang na-involve ako sa isang Montreal. Ayaw ni Mommy na may kasal ako sa isang Montreal lalo pat kay Gray. Alam kasi niya ang reputasyon ni Gray. Pero sinabi ko sa'yo na kailangan kong magpakasal dahil buntis ako. Wala na din siyang magagawa dahil nasa tamang edad na ako. I am already 22 years old, legal na akong magpakasal kahit walang parents' consent nilang dalawa ni Daddy. Pero nalaman din niya mula kay Tita Atasha na hindi pala ako buntis kaya galit na galit siya at pinagalitan na naman ako. At isa pa ang ikinagalit niya sa akin ay wala daw direksyon ang buhay ko. 6 na taon na daw ako sa kolehiyo, hindi pa rin ako nakapagtapos. Hello Mom, sa bandang huli, napagpasyahan ko din sagutin ang tawag niya. Kumusta ka na dyan? Hindi ka ba inaapi ng asawa mo? Hindi po Mom. Gray loves me very much. He takes care of me well, so you don't need to worry about me. Pagsisinunggaling ko, pinasigla ko ang boses ko. I don't intend to lie, but I just don't want my mother to worry about me anymore. I also don't want to hear her say that she was right. I want Gray to have a better image in her. I'm glad to hear that, Christel. But you can't stop me from worrying, especially since your husband didn't want to marry you in the first place. I don't know why you're so stubborn, nagsimula na naman to. Anyway, are you not coming back here to the UK even for a short while? Dad wants you here for his 60th birthday. And we also want you to bring your husband along. Because I still feel bad about Gray until now, I decided to take a shower. This is how it is when my mood isn't good, I want to be under the shower. Water makes me relax, especially when I'm feeling hot-headed. While I was under the shower, I felt like I heard the door open, but I ignored it, thinking it might just be my imagination. But moments later, the bathroom door opened, showing a naked Gray. Gray, laking mata kong sambit. I swallowed hard as I scanned his naked body, and immediately, a warmth spread through me from his seemingly fiery gaze. His eyes were filled with desire as he looked at my naked form too. He walked towards me with a dark menacing stance. When he reached at me, agad niya akong hinalikan sa labi. Naninigas ako tila hindi makakilos sa pagkabigla pero kalaunan, tinugon ko din ang mapusok na halik niya sa akin. I embraced Gray tightly, tangling my fingers in his hair as I returned his kiss with equal intensity and fervor. I sensed his body tense momentarily before he pressed me against the cool bathroom tiles, his lips trailing down to my exposed chest. I closed my eyes as I felt him gently massaging my breast while his mouth was busy with my apple. Habang hawak niya ang aking paa, mabilis at malakas naman ang bawat pag-ulos ni Gray sa loob ko. Napakapit ako sa balikat niya para doon kumuha ng lakas. Tulad ko ay umuungol din siya sa sarap sa pag-iisa ng katawan naming dalawa. His thrust was long, hard and fast. Sagad na sagad kaya parang tumirik ang mga mata ko sa sarap. Mabilis at malakas ang paggalaw ni Gray sa loob ko. He didn't stop until we reached the peak of ecstasy. And then, in the blink of an eye, Gray withdrew his member and released his hot seeds elsewhere. I have to make sure that I won't get you pregnant, Christel. As what I always said, hindi ikaw ang pinangarap kong maging ina ng mga anak ko. Ayaw ko din magkaroon pa ng komplikasyon oras pag nagsasawa na ako sayo at gusto na kitang hiwalayan. Aniya.
Malamig na naman ang titig niya sa akin na parang hindi kami galing sa isang mainit na pagtatalik. Agad na nag-init ang bawat sulok ng mga mata ko. Nasaktan na naman ako ng sobra sa sinabi ni Gray. Agad na namasa ang mga mata ko nang tumalikod na si Gray para iwanan ako. Tapos na kasi siyang gawin akong parausan. Pagkatapos ng sarap na pinalasap niya sa akin, sinaktan na naman niya ang puso. Pero mahal ko pa rin siya. Ayaw ko pa rin siyang iwanan. Never, kahit kailan, hindi ko iiwanan si Gray. At isa lang ang paraan na isip ko para hindi ako iwanan ni Gray, kailangan kong mabuntis. Tama, kailangang mabuntis ako ni Gray. All I want is for my parents to meet you. That's all. I don't have time to meet your family, Christel. I don't care about you or them. I'm not obligated to do that because I don't love you. And I'm certain I never will. Now, please stop pestering me about your desire for me to meet them. Huwag mong painitan ang ulo ko. Galit siyang tumayo. Saan ka pupunta, Gray? I've lost my appetite because of the worthless things you're saying. Matipid niyang sabi sa kanya ako tuluyan iniwan. Nang nakaalis na siya, tuluyang tumulo ang luha ko. Nasaktan na naman ako, pero hindi ako dapat magreklamo, pinasok ko ang ganitong buhay na kasama si Gray. Ako mismo ang naglagay sa sarili ko sa ganitong sitwasyon. Pero hindi pa rin ako susuko kahit pa paulit-ulit akong nasasaktan, makasama ko lang si Gray. Tinapos ko na rin ang pagkain ko. At iniligpit ko ang pinagkainan namin ni Gray, hinugasan ko din ang mga ito. Pagkatapos kong gawin ang mga ito, lumabas na ako ng dining at humakbang ako papunta sa kwarto naming dalawa ni Gray. Napahinto ako nang nakita ko si Gray na lumabas ng kwarto, bihis na bihis siya, halatang may lakad. In the quiet depths of my heart, I bear the weight of unrequited love, longing for the warmth of his affection that eludes me still. Despite the ache, I cling to a flicker of hope, believing that one day, perhaps, he'll turn his gaze to me with the love I've always yearned for. Kaya kahit nasasaktan na ako ng sobra, hindi talaga ako susuko. Hindi ko isusuko si Gray. Matagal ko nang pangarap na maging asawa si Gray, ngayon na natupad na ang pangarap ko, hindi ko basta't basta bitawan ito. Halos kalahating gabi na pero wala pa rin si Gray. Hindi mawala-wala sa isip ko ang sinabi ni Gray, sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, si Gray ang nakikita ko at nasa kandanggan niya ang ibang babae. My heart is once again enveloped in intense pain and jealousy. I shake my head. I must fight this. I shouldn't complain. I need to sleep. Yes, I'll buy sleeping pills at the convenience store down. Even though it's exhausting being up here, I really need to buy some to get some sleep. Nasa convenience store na ako sa baba. Pero imbes na sleeping pills ang bibilhin ko, isang alak ang kinuha ko. This is better than sleeping pills. Mas madali akong antukin sa alak. Halos 30 minutes akong nanatili sa loob ng convenience store bago ko napagpasyahan na bumalik na sa penthouse ni Gray. Papasok na ako sa lobby nang may nakasalubong ako na isang lalaki na kilala ko. Satcher, nakangiting sambit ko sa pangalan nito. Christel, ani naman nito. What are you doing here? Tanong ko sa kanya nang tuluyan na kaming nagkalapit. Kumuha ako ng unit ko dito. I just moved in earlier. I need to live independently from my parents to prove to them that I can stand on my own. Next year, I'm going abroad to continue my medical studies there. But first, I need to show my parents that I can manage on my own, so they won't worry about me. Napangiti ako sa sinabi ni Satcher. Napatingin ito sa dala kong plastic bag na kitang-kita ang alak sa loob. Kunot-noo itong napatingin sa akin. I can't sleep, just something to help me sleep. Is my cousin not around again? Because if he is, you wouldn't be coming down here at this hour. Isang mapait na ngiti ang itinugon ko kay Satcher. Tumitig siya sa akin sa kabamantong hininga. Christel, nanlaki ang mga mata ko nang hinawakan niya ang kamay ko. Why did you end up like Gray? There are plenty of other men who could appreciate you, a man who's ready to love you faithfully and sincerely. A man like. And who is that man? Bro, let me know, my hands are itching to throw punches at the guy you're talking about.
Sabay kaming napalingon ni Satcher sa nagsasalita. At napanganga ako dahil si Gray ang sumalubong sa paningin ko. Nakaigting ang panga ni Gray at madilim ang mukha na humakbang ito palapit sa aming dalawa ni Satcher. Nang tuluyan na siyang nakalapit sa amin, agad niyang hinayla ang kamay ko na hawak ni Satcher. "Wife, there you are. I've been waiting for you. Remember, I've told you that you're not allowed to talk to any man because I don't share what's mine. If anyone else touches you, remember, I'll discard you like trash. So, avoid getting close to men, especially to my cousin," Gray said, parting my lips. "Bro, stay away from my wife. You deserve better women. Trust me, you don't deserve a woman I've repeatedly tasted. Christelle isn't a good woman for you to deceive. You might end up regretting it like I did." Agad na nag-init ang bawat sulok ng mga mata ko dahil sa sinabi ni Gray. I feel like he lowered my dignity as a woman. Like I'm a woman who doesn't deserve respect. "Bitawan mo ako, Gray, nasasaktan ako." Pinilit kong makawala kay Gray, mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Hinayla at kinaladkad niya ako papasok sa elevator na exclusive lang para sa aming dalawa dahil diretso ito sa penthouse niya na nasa pinakamataas na bahagi nitong building. Binitawan naman niya ako nang nasa loob na kami. Naninangkit ang mga mata ko na nakatingin sa kanya. Masamang-masama ang loob ko sa kanya. Masyado akong nasaktan sa mga pinagsasabi niya kanina kay Satcher. Nasaktan din ako sa ginawa niyang paghila at pagkaladkad sa akin. "Why do you look at me like that?" Kunot-noo pa siya. "Are you still asking? You're so mean. The things you said to Sanchar a while ago were so hurtful. What do you think of me? A woman who doesn't deserve respect." Nag-init ang bawat sulok ng mga mata ko. Maliyak na ako kaya ako napatingala para mapigilan ang tuluyang pagbagsak ng luha ko. "Christelle, listen, I just want to be honest with you. I used to respect you a lot, but because of what you did to me, that respect is gone. Before, I saw you as a cousin. Now, I see you as a woman I can use for my pleasure when I'm horny. That's all you mean to me. That's your only value to me as my wife. Pag pinagsawaan na kita, mawawalan ka ng value sa akin. Ayaw ko naman na saluhin ka ng pinsan ko. Kawawa naman siya kung tagasalo siya sa pinagsawaan ko na." Walang pag-alinlangan na sabi niya sa akin, na parang wala akong puso na nasasaktan. Naninangkit ang titig ko sa kanya, kahit patuluyan na nang tumulo ang luha ko. "Napakawalang puso mo talaga, Gray, ang sama-sama mo." Hindi ko napigilan sambit. "Correction, Christelle, hindi ako ang masama, ikaw ang masama sa ating dalawa. Remember what you did to me. Walang nag-utos sa'yo na mamikot, you insisted on entering my life completely. You disturbed my peace. You know my reputation, you know I don't take women seriously, but what did you do? You're so cunning. You deceived me. Akala mo ba talaga na mababago mo ako dahil lang sa pinakasalan kita?" He cupped my chin, at nasaktan ako sa ginawa niya. Matalim din ang titig niya sa akin. "Hindi, Christelle. No, you can't change me. Magbabago lang ako kung mahal ko yung babae. And I'm sure it's not you, because I'll never love you. Do you crave being with me? Do you long to be my wife? Endure it, Christelle," he uttered sharply before abruptly releasing me, nearly causing me to stumble. His actions wounded me deeply, leaving my jaw clenched in pain. The ache intensified, fueling the torrent of tears streaming down my cheeks. Sakto at bumukas ang elevator, nagpasiuna na siya sa paglabas sa akin. Halos hindi ko kayang ihakbang ang paa ko pasunod sa kanya. Sobrang bumibigat ang paa ko. Katulad lang din sa kung gaano kabigat ang dibdib ko sa sandaling ito. Dahil sa sobrang sama ng loob ko kay Gray, kaya sunod-sunod ang pagtunga ko sa alak. Gusto kong maglasing para makalimutan sandali ang mga masasakit na salita na binitawan ni Gray sa akin. I admit that there's no one to fault for my current circumstances because I am the one who took the steps that brought me here. Pero mali ba? Is it wrong if I only loved and had no other aspiration but Gray?
Maya-maya lang, ramdam na ramdam ko na ang kalasinggan ko at parang nag-init ang katawan ko dahil sa alak na ininom ko. Then, naalala na naman si Gray. Ang asawa kong wala man lamang pakialam kahit naglalasing ako ngayon. Paniguradong tulog na ito sa kwarto namin. What am I doing? I shouldn't simply cry. I need to figure out a way to prevent Gray from easily discarding me. If he can't love me, then, sisiguraduhin ko na hanap-hanapin niya ako. Na hindi niya kaya pag wala ako. Pagpasok ko sa kwarto namin, naabutan ko siya na nagbabasa ng magazine. Hindi pa pala siya natutulog. Inilagay ko ang dala kong alak sa side table, nabaling ang paningin niya sa akin. Mabuti naman at naisipan mo rin na natigil siya sa pagsasalita ng walang pag-alinlangan na hinubad ko ang lahat ng nakatikip sa katawan ko. Nanlaki ang mga mata niya sa ginawa ko. Hindi din nakatakas sa akin ang sunod-sunod niyang paglunok. Alam na alam ko kung ano ang meron ako na kahinaan niya at gagamitin ko ito laban sa kanya. Baby, what are you doing? Tila namamawis na si Gray at napapansin ko na ang paninigas ng pagkalaki niya dahil isang boxer lang ang suot niya. Umupo siya sa gilid ng kama. At nang aakit ang titig niya kay Gray. I want you to kneel in front of me, Gray. Tuluyan na talaga akong nawala sa huwesyo. Kung hindi lang ako lasing, hindi ko gagawin ito. Oh okay. I knew it. I can make Gray submit to my desires. He descended from the bed and knelt before me. His face nestled between my spread legs, his lips mere inches from my core. Kinuha ko ang alak. Ready to drink, Gray. Tumango naman si Gray. Inumin mo ito, Gray. Then, make me see *M habang sinisigaw ang pangalan mo. Ngumisi si Gray at ininom nga niya ang alak. My pleasure, baby. Hinawakan niya ang magkilang baywang ko at inalalayan ako para mas lalong bumilis ang paglabas-pasok ko. Napupuno ng malalakas na daing at ungol ang buong kwarto. And when I came, Gray came after me. Pagod ang katawan ko nang bumagsak sa katawan ni Gray. I'll make sure you long for me, Gray, because no other woman can give you this pleasure but me. Only I can satisfy you like this, Gray? I couldn't help but utter, even though I was starting to sober up from my drunkenness, but my mind was still somewhat enslaved by alcohol. Sa sinabi ko, mabilis niyang iniba ang posisyon namin. Siya na ang nasa ibabaw ko. Nagkatinginan kami. Ngumisi siya. I admit that I'm really infatuated with you, Christel. But there's nothing special about it. You're not the only woman I've been infatuated with in bed. When I was studying abroad, I was deeply infatuated with my girlfriend, who eventually became my live-in partner. But we both grew tired of each other even though we both claimed to love each other. Sooner or later, pagsasawaan din kita. There's nothing special about what we're doing. There's nothing special about you. Nanigas ako sa sinabi niya, nasaktan na naman ako. At mabilis siyang umalis sa ibabaw ko. What a desperate move, Christel. It only shows how a desperate woman you are. God. Nasa po niya ang ulo niya. Hindi matuturuan ng puso, Christel. Kaya ngayon palang sinasabi ko sa'yo na itigil mo na itong kalokohan ito. Montreal ang asawa mo, madali lang niyang ipawalang bisa ang kasal niyong dalawa. Makipaghiwalay ka na sa asawa mo at bumalik ka na lang dito. Pagalit ang boses ng ina ko pero nandun ang pagsumamo sa titig niya. I don't want to do what you're asking. I love Gray. Why can't you understand me? Since I was a child, you've always opposed everything I do. Are you angry with me? Is that why you always like this? And now, you're interfering in my relationship with Gray too. You don't understand that I love him, and I can't lose him. Please, Mom, support me, just this once. My tears finally fell as I looked at her, pleading. I'm not angry with you, Christel. I love you very much, and that's why I'm protecting you. I'm protecting you from yourself. I frowned. What did she mean by that? I don't want you to end up like your father and his family. They don't just love, they become obsessed. And when they're obsessed, they do things that aren't right.
They're crazy in love. Your father's blood runs in your veins, and now you're starting to do things you shouldn't. Please, stop this before it drives you crazy and harms you, Christel. I once forced myself on a man too, believe me, it won't end well. I'm begging you. Mas lalo napakunot ang noo ko. She is talking about my father. Sinong ama ko ang tinutukoy niya? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Denise. Kung alam lang niyang may Gray sa Pilipinas na kababaliwan ng anak niya. Sana hindi na lang siya pumayag na pumunta sa Pilipinas si Christel. Ang problem nito sa kanya ay magbabakasyon lang ito sa Pilipinas pero napag-alaman niyang nagpa-enroll na pala ito doon. At ngayon, 5 o 6 taon na ang pinanggako ni Christel sa kanya na bakasyon lang. Matigas pa kaysa semento ang ulo ni Christel, ginagawa nito kung ano ang gusto nito at aminado siyang nahihirapan siyang pasunurin ito. Pumayag siya na magbakasyon ito sa Pilipinas para makasama ang pinsan nitong si Summer dahil sa napag-alaman niyang bakla pala ang crush nito at natatakot siyang masaktan ito, pero isang Gray pala ang matatagpuan nito sa Pilipinas. At doon na nga ito nanalagi sa Pilipinas dahil sa Gray na yun. Nagpatuloy pa sila sa pag-uusap ng pinsan niya. Nagkakumustahan din silang dalawa. Back to Christel, naiiyak ako, nasasaktan ako sa mga sinasabi ni Mommy sa akin. Bakit ba imbes na palakasin niya ang loob ko, pinapahinapan niya ito? Hindi naman ako baliw, nagmamahal lang naman ako. Kasalanan ba kung magmahal ako ng sobra sa isang lalaki? Masyado ko lang minahal si Gray kaya nagawa kong mamikot dito. At handa naman ako maghintay kung kailan ako matutunan mahalin ni Gray ng tulad sa pagmamahal ko dito. Naiiyak ako, nasasaktan ako sa mga sinasabi ni Mommy sa akin. Bakit ba imbes na palakasin niya ang loob ko, pinapahinapan niya ito? Hindi naman ako baliw, nagmamahal lang naman ako. Kasalanan ba kung magmahal ako ng sobra sa isang lalaki? Masyado ko lang minahal si Gray kaya nagawa kong mamikot dito. At handa naman ako maghintay kung kailan ako matutunan mahalin ni Gray ng tulad sa pagmamahal ko dito. At saka, ano ang ibig sabihin ni Mommy sa sinabi niya kanina? Ayaw man niyang aminin sa akin pero pakiramdam ko parang sinabi niya sa akin na hindi ko totoong ama ang kinalakihan kong ama. At dumagdag ito sa sakit na naramdaman ko ngayon. Mahal na mahal ko ang daddy ko. At masakit kung hindi nga ito ang totoo kong ama. Bakit ba kasi ayaw na lang sabihin sa akin ni Mommy ang totoo? Bakit ba ayaw niyang ipaliwanag sa akin ng maayos ang tungkol sa sinasabi niya, sa kung ano ang ibig niyang sabihin? Mas lalo lang niyang ginugulo ang isip ko. Maya-maya lang, pinunasan ko ang luha ko. Napagpasyahan kong kunin ang cellphone ko para tawagan si Gray. Marinig ko lang ang boses ni Gray ay masaya na ako. Pero ilang beses ko nang dinial ang numero ni Gray pero wala pa rin sumasagot sa akin. Kaya napagpasyahan ko na buksan na lang ang social media account ko para i-stalk ang asawa ko. Pero pagbukas ko sa account ni Gray, ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang nakitang may nakatag na picture kay Gray, kasama niya ang ilang sa mga K-barkada niya, at nasa isang beach resort sila. At ang mas lalong ikinalaki ang mga mata ko ay ang katotohanan na nakaakbay pa si Gray kay Sophie at sweet na sweet tignan ang dalawa. Leaving the office behind for some beach therapy with my favorite people. Tandang pananong. #work hard play hard, #beachbound, #became addictivated ito ang caption sa post. Ano? Hindi ko napigilan ang pagkayem ng kamao ko. Nasaktan ako pero galit din ako. Sabi ni Gray sa akin, wala siyang oras. Hindi niya maiwan ang trabaho kaya hindi niya ako masasamahan. Pero may oras siya para makipagbakasyon sa mga kaibigan niya. Hindi niya ako kayang bigyan kahit kunting oras lang pero para sa kaibigan niya, pati na kay Sophie, ang dami niyang oras. Kuyom man ang kamao ko pero napatulo rin ang luha ko. Masyado akong nasaktan, parang ikamatay ko na ang sakit.